narito na ang wakas ng mundo. Nagpatuloy sila sa paglalakbay, sa loob ng ambulansya. Tahimik na hawak ni Jung Minjun ang sugat niya sa tagiliran na nakuha mula sa construction site. Pawisan siya. Naalala niya ang matandang lalaki kanina na sumisigaw, "Pakibuksan na, mamamatay kami kung hindi nyo kami pagbubuksan." Binuksan niya ang pinto at sinabi, "Half-bilis, pumasok kayo." Sabi ng lalaki, "Salama," bago siya salakayin ng kaibigan niyang zombie. Malalim ang iniisip ni Jung Minjun, mahinang bulong niya, sumasakit na naman," nag-aalalang tanong ni Hanyena, "Ayos ka lang ba?" Sagot ni Jung Minjun, Sumasakit lang ang tagiliran ko simula pa kanina." Tanong ni Hanyena, "Nakuha mo na ba yung tahi mo? Ipacheck mo kay Hakcheol kapag may pagkakataon." Sabi ni Jung Minjun, "Bukas na lang siguro ako magpatingin." Habang dumaraan sila sa ilang mga motel, sabi ni Professor Seo Jae-hoon, "Palagay ko malapit na tayo sa tagpuan na sinabi ng lalaking yon, pero malamang, hindi rin siya sisipot." Dagdag ni Kang Hakcheol, ang sabi niya, "Lumiko raw tayo sa Insenghof, tapos diretsyo lang." Sagot ni Professor Seo Jae-hoon, "Kung naka-4 na kilometro na tayo, siguro kalahati na lang ang natitira, hindi pa naman lubusang takip silim, kaya paano kung dumiretso na lang tayo sa Gonja Station?" Sabi ni Kang Hakcheol, "Mukhang ulan, at madilim ang langit, baka mas ligtas kung maghintay muna tayo sa tagpuan." Biglang itinuro ni Professor Seo Jae-hoon at sinabi, "Ayan na, ang Essairi Motel." Ipinarada niya ang ambulansya sa harap ng Essairi Motel. Ilang sandali pa, pumasok sila sa gusali. Habang naglalakad sa madilim na mga pasilyo, sabi ni Hanyena, ang creepy talaga ng lugar na to, no? Kapag may biglang lumundag sa harap ko, baka mapaihi ako sa takot." Sabi ni Jung Minjun, "Grabe ka, Yena. Mag-ingat ka sa sinasabi mo." Kinakabahang tanong ni Hanyena, "Sigurado ba kayong ligtas tayo rito?" Tiniyak sa kanya ni Kang Hakcheol. "Sinuyod ko na ang buong ikalawang palapag, ligtas ang mga kwarto 202, 203 at 206, kaya pwede tayong magpahinga roon." Sabi ni Hanyena, "Grabe, Hakcheol, parang hindi ka talaga natatakot, ano?" Sagot ni Kang Hakcheol, "Sa totoo lang, mas natatakot ako sa tao kaysa sa mga multo o infected." Huminto sila sa harap ng room 200, may malaking S mark sa pintuan. Sabi ni Kang Hakcheol, "Sabi nila, yan daw ang mga kwartong kailangang iwasan." Sabi ni Hanyena, "Ay sos." Babala ni Kang Hakcheol, at may mga infected sa hallway ng ika-4 na palapag, kaya huwag na huwag kayong akyat." Kinakabahang tanong ni Hanyena, "Hindi naman sila bababa sa ikalawang palapag, di ba?" Sagot ni Kang Hakcheol, "Nakalock ang hagdanan, at imposibleng gamitin nila ang elevator." Pagkatapos ay tumingin siya kay Professor Seo Jae-hoon at nagtanong, 3 kwarto ang meron, paano natin paghahati-hatihan?" Sabi ni Professor Seo Jae-hoon, "Yanan." Sumabat si Hanyena, "Hakcheol, tigilan mo na ang pagtutok ng ilaw sa professor, nakakatakot ka." Ilang sandali pa, dumating sila sa room 203 at pumasok. Tanong ni Kang Hakcheol, "Yena, sigurado ka bang kaya mong matulog ng mag-isa?" Sagot ni Hanyena, "Ha? Sa totoo lang, mas gusto kong makasama kayo kaysa mag-isa." "Hahaha," sabi ni Kang Hakcheol, "pwede rin kayong magsama ni Ginang Muon sa isang kwarto. 3 naman ang kwarto. Kaya kami ni Minjun sa isa, ang profesor at si Hajon sa isa pa." Habang pumapasok si Jung Minjun sa banyo. Sabi ni Hanyena, "Ha? Anong ibig mong sabihin? Sama-sama na lang tayo." Napatawang nerbiyoso siya. Tahimik na sumandal si Jung Minjun sa dingding. Mahinang bulong niya, halalong lumalala ang sakit, itinaas niya ang kanyang damit at dahan-dahang tinanggal ang benda para tingnan ang sugat. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at pagtataka. Anong kabalbalan to? Ang sugat ko, bakit ganito? Pakiramdam ito parang sugat ng infected." "Huwag mong sabihin na infect ako, kailan nangyari to?" "Saan? Noong hinawakan ako ng infected kanina, hindi wala namang kagat, sigurado akong hindi ako nakagat, na-infect ba ako sa sugat ko mula sa construction site?" Pinilit niyang balikan sa isip ang bawat sandali, mula sa pagkakasuntok sa mukha, pagtalsik mula sa gusali, at pagbagsak sa lupa. Malabo na ang alaala ko pagkatapos ng pagbagsak, pero kung doon pa lang ako na-infect. Hindi dapat ganito katagal ang incubation period, dapat infected na ako ngayon, maliban na lang kung kanina lang nangyari. Naalala niya ang pagkakadagan sa kanya, ang pagpupumilit niyang itulak ang zombie, at ang pagdating ni Kang Hakcheol para tumulong, pero natatakpan naman ng damit ang sugat ko sa tiyan, imposibleng may pumasok doon, maliban na lang kung may likido na pumasok sa mata o bibig ko. Naalala niya ang sinabi ni Kang Hakcheol ilang araw na ang nakalipas. Nga pala,
Tanong noon ni Jung Minjun, nung natalsikan ka ng dugo ng infected sigurado ka bang hindi ka ma-infect? Sagot ni Kang Hakyol noon, ilang beses na akong natalsikan ng dugo ng infected, at ayos naman basta balat lang ang tama, hanggat alam ko, kagat lang ang paraan para ma-infect. Ngayon, pinisil ni Jung Minjun ang kanyang mga ngipin at naisip, baka mali ang teorya ni Hakyol o baka infected lang talaga ang sugat ko, biglang sumakit ng matindi ang tagiliran niya, napaluhod siya at mahinang ibinulong. Hindi ramdam ko infected na ako. Ilang sandali ang lumipas, may mahinang ilaw ng lampara sa silid. Nakaupo sa kama si Hanyena, naghihintay. Tumingin siya sa may frosted glass door ng banyo. Lampas 30 minuto na siya sa loob, ano ba nang ginagawa niya sa banyo? Naiinis na ako, tinawag niya, Jung Minjun, ano nang ginagawa mo dyan? Nagmamadali ako, kapag hindi ka pa lumabas, papasok na ako mismo. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng banyo, lumabas si Jung Minjun, tumayo si Hanyena, anong ginagawa mo roon? Hindi ka pa sumasagot kanina, pawisang sagot ni Jung Minjun, ayos lang. May ekstrang kwarto pa, di ba? Pasensya na tumatakbo kasi ang tubig, hindi ko kayo narinig, okay lang ba kung mag-isa muna akong matulog ngayong gabi? Nagtakang tanong ni Hanyena, bakit? Nag-alinlangan si Jung Minjun, gusto ko lang mapag-isa ngayon. Sabi ni Hanyena, ha? Bigla-bigla, magbigay ka naman ng dahilan, hindi maganda ang pakiramdam ko, gusto ko lang mapag-isa ngayon. Sumulyap si Hanyena kay Kang Hakyol at mahinang bulalas, naisip niya, tapos gusto mong kaming dalawa na lang ni Hakyol ang magsama sa isang kwarto. Naku, ang awkward naman yan, kinuha ni Jung Minjun ang kanyang bag, hey. Jung Minjun, sandali lang, naiilang ka ba dahil sa akin? Haha nga naman, parang ang weird mag-share ng kwarto sa motel, lalo na't hindi naman ito bahay, lumingon si Jung Minjun sa kanya, seryoso ang boses, Hanyena, hindi ako nagbibiro, pakiusap. Napahinto si Hanyena, ha? Pinanood niya itong lumakad palayo. Tahimik na pinanood ni Kang Hakyol ang eksena na parang isang magkasintahang nagkahiwalay. Sabi niya, sasama na lang ako kina Profesor at Hajun. Siguro mas okay kung kayo ni Ginang Muon ang magsama sa isang kwarto. Sagot ni Hanyena, okay sige. Sa kwartong 202, isinara ni Jung Minjun ang pinto. Dahan-dahan siyang bumagsak paupo habang nakasandal sa likod ng pintuan. Palagay ko, pare-pareho ang iniisip ng lahat na baka ang buhay nila ay parang sa bida sa pelikula o drama. Nakatulad sa pelikula, makakamit nila ang happy ending balang araw, na kahit mahirap ngayon, magiging ayos din ang lahat sa huli. Maingat siyang umupo sa sahig, nakasandal pa rin sa pinto, hawak-hawak ang kanyang tagiliran, mahinang bulong niya. Pero hindi ganon ang totoo. Tumingin siya sa mga basurang nagkalat sa sahig, ang buhay ko, malayo sa buhay ng bida, sa huli ma-infect lang ako at mawawala ng tahimik. Isa lang pala akong ordinaryong extra. Ano bang inaasahan ko sa ganitong miserableng buhay? Tahimik siyang humikbi, nakayakap sa sarili sa madilim na silid ng motel. Siguro, ganito talaga dapat magtapos sa labas, umuungol ang mga zombie, raag-roar. Kinabukasan, Lasariri Motel nakasuot ng pangtulog si Hanyena habang kumakatok sa pintuan ng kwartong 202. Jung Minjun, gising ka na ba, Jung Minjun? Lumapit si Kang Hakyol at nagsabi, susubukan kong buksan ang pinto. Hinawakan niya ang seradura, sinubukang pihitin, tapos napakunot noo, nakalok, pinawisan siya. Sana mali lang ang hinala ko, pero mahinang bulong niya, Jung Minjun, baka na-infect na siya. Biglang natigilan si Hanyena. Nanlaki ang mata sa gulat at nagsimulang pagpawisan. Ano, hindi totoo yan? Sinabi niya kahapon na hindi siya nakagat. Sagot ni Kang Hakyol, may nakakita ba talaga sa atin na walang kagat siya? Tugon ni Hanyena, kung infected nga siya, kapag pinagbubuksan natin siya ng pinto, hindi ba't magwawala na siya gaya ng mga infected? Pero tahimik lang. Sabi ni Kang Hakyol, kung ayos lang siya, dapat binuksan na niya ang pinto. Kung hindi siya infected, baka huminto na siya sa paghinga. Napahinto si Hanyena sa kinatatayuan, nanginginig ang boses sa hindi makapaniwala, hoy. Hakyol, grabe ka. Huwag ka ngang magbiro ng ganyan, bigla niyang pinagsusuntok ang pinto. Hoy, Jung Minjun, buksan mo na yan, tama na ang kalokohan mo, ha? Niloloko mo ba ako o ano? Tama na ang drama, buksan mo na yan, hindi ito nakakatawa. Sandali siyang tumigil, saka nagsalita ng mas mahina, Jung Minjun, muli siyang kumatok ng malakas. Lintik na yan, talagang ayaw mong buksan. Bilisan mo, buksan mo na ang pinto. Bang! Buksan mo to ngayon din. Buksan mo ang pinto, tarantado ka. Bang! Buksan! Bigla niyang narinig na binuksan ang pinto, namumuo na ang luha sa kanyang mga mata. Hoy ikaw ay,
Ayos kala, itinutok ni Kang Hakcheol ang kanyang flashlight sa bungad ng pinto. Nakatayo si Jung Minjun, nanginginig, at nagsabi, "Guys, ako may mali sa katawan ko." Basang-basa siya ng pawis. At kitang-kita na ang impeksyon ay kumakalat na sa buong katawan niya. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod.